Simula na ang natakot ka ba? Ang bantay sa morgue. Sa isang ospital sa probinsya, may isang lugar na iniiwasan ng karamihan, ang lumang morgue. Hindi ito basta-bastang ginagamit, lalo na't may mas bagong pasilidad na. Ngunit sa ilang sitwasyon, kinakailangan pa rin itong buksan upang paglagyan ng mga hindi pa naiaangkasang bangkay. Si Jomar, isang bagitong security guard, ang naatasang magbantay sa ospital sa ikatlong palapag, kung saan naroon ang morgue. Hindi siya natatakot sa multo, pero hindi niya rin inisip na may kakaiba sa lugar na iyon. Hanggang sa isang gabi. Ang gabi ng dalawang bangkay. Mag-aalas 12 na. Tahimik ang ospital, maliban sa mahihinang yabag ng mga nurse at mga pasyente. Habang nag-iikot si Jomar, napansin niyang may dalawang bagong bangkay ang ipinasok sa lumang morgue. Isang lalaking matandang namatay sa atake sa puso, isang babaeng hindi pa nakikilala, natagpuan siyang patay sa isang eskinita. Inilabas ng dalawang nurse ang mga stretcher na may puting kumot na nakatakip sa katawan ng mga bangkay. Binuksan nila ang lumang pinto ng morgue. Inihanda ang mga stainless steel chamber at dahan-dahang itinulak ang mga stretcher. Papasok. Napatingin si Jomar sa bangkay ng babae. Kahit natatakpan ito ng kumot, parang may bumubulong sa kanyang isipan. Hindi siya patay. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Napalunok siya. Baka guni-guni lang. Nang maisara na ang chamber, lumabas na ang mga nurse, iniwang bahagyang bukas ang pinto ng morgue. Lumapit si Jomar upang isara ito. May gumagalaw sa loob. Sa mismong sandaling hahawakan niya ang seradura, may narinig siyang tunog mula sa loob. Tok, tok, tok. Parang may kumakatok mula sa isa sa mga chamber. Napatingin si Jomar sa pinto. Muli niyang narinig ang tunog. Tok, tok, tok. Napakagatlabi siya. Baka may hangin lang sa loob, bulong niya sa sarili. Ngunit sa sumunod na sandali, hindi lang katok ang narinig niya. May mahina siyang nadinig. Isang boses ng babae. Tulungan mo ako. Nanlamig ang kanyang katawan. Dahan-dahan niyang tinapat ang tainga sa pinto ng morgue upang mas marinig ito. Tahimik. Wala siyang naririnig. Napailing siya. Guni-guni lang. Muli niyang hinawakan ang seradura upang isara ang pinto. Bam! Biglang bumukas ang pinto sa kanyang harapan. Muntik siyang matumba sa gulat. Nangangatog ang kamay niya habang pinagmamasdan ang madilim na loob ng morgue. Sa dulo ng silid, may isang chamber na dahan-dahang bumubukas. Ang chamber kung saan inilagay ang bangkay ng babae. Mabagal itong bumukas, tila may kung anong puwersang nagtutulak mula sa loob. At nang tuluyang bumukas ito, walang laman. Ang bangkay ng babae nawala. Nanginginig si Jomar. Hindi ito posible. Hindi maaaring basta mawala ang isang patay na katawan. Nagsisimula pa lang siyang umatras nang mapansin niyang may isang bagay sa sahig. Isang piraso ng puting kumot. Dahan-dahan niyang itinapat ang flashlight sa koridor. Sa kanto, may nakatayong babae. Mahaba ang buhok, naka-hospital gown, nakatalikod sa kanya, hindi gumagalaw. Nanlamig si Jomar. Hohoy! Mahina niyang tawag. Dahan-dahan ang babae ay lumingon.
Wala itong mukha, sunog, tuyo, walang mata. At kahit wala itong bibig, muli niyang narinig ang boses nito sa kanyang isipan. Nakita mo ako, kaya ngayon isasama na kita. Napaatras si Jomar, nanginginig sa takot. Ngunit bago pa siya makatakbo, kumilos ang babae. Sa isang iglap, nasa harapan na siya ni Jomar. Napakabilis. Itinapat nito ang duguang kamay sa kanyang mukha. Muli, narinig niya ang bulong, "Tingnan mo ako." At tuluyang bumagsak si Jomar. Kinabukasan, Natagpuan ng mga nurse si Jomar sa harap ng morgue. Walang malay. Nanginginig pa rin siya, tila binabangungot. Mabilis siyang isinugod sa ER. Ngunit nang bumalikto siya sa ulirat, tila wala na siya sa sarili. Hindi siya sumasagot, hindi siya gumagalaw. Laging nakatitig lang siya sa isang sulok. At paulit-ulit niyang binubulong ang parehong salita. "Huwag mong titignan! Huwag mong titignan! Huwag mong titignan!" Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala, si Betty. Sana po ay inyong nagustuhan ang istorya. Nagpapasalamat po ako sa inyong pakikinig. Sana po kayo ay mag-like at subscribe sa ating channel na Natakot Ka Ba? Para po sa marami pang kababalaghan. natakot